Yo, what's up mga alien? So, nasa likod ko ngayon yung dalawang air type. Ito si Kes4 Ultimate Aero. And ito naman si Java Silhouette 3. So, ngayon alamin natin kung sino nga ba yung the best sa kanilang dalawa. Who will win the Aero Battle? Kung gusto mo ng mga ganitong content, mag-mahiya, mag-follow and mag-subscribe. So, tara, alamin na natin kung sino yung masulit sa dalawa. Si Kes4 Ultimate Aero ba o si Java Silhouette 3. Let's go! Woo! Here comes a new challenger! Okay mga alien, so simulan na natin yung laban dito sa dalawang aero type. Ito si Kes4 Ultimate Aero versus si Java Silhouette 3. So simulan tayo sa kanilang mga frame. Yung frame na ginamit nito is aero, syempre. Alloy 6061 yung material nito, and yung ICM nito nasa kanyang left side and right side. May isa, dalawa, ayan yung FD and RD, and meron sa taas. Ito yung kanyang rim brake. Ayan, naka rim brake siya, hindi siya naka disc brake. Ang head tube nito, tapered na rin ito, and nandito yung adjustan ng kanyang seat post. Yung seat post ito, aerodynamic din. Mas manipis yung seat post ito kasi doon kay Java Silhouette 3. Papayata ko sa inyo isa, sa Java Silhouette 3. And makinis din dito, size 49. And mayroong CRT nakalagay dito, common, comfort, rigid technology, ICR, aluminum 6061, lagayan ng battle case, ulam, dalawa dito sa kanyang down tube. And syempre, aero type. Dito naman, tapered din to, alloy 6061. Mas malaki lang yung frame nito siguro. Mas mabigat mamaya pag tinimbang natin. Java Silhouette sa taas, may Avengers dito. And dito naman yung adjustan ng kanyang upuan. Ayan, yung kanyang aerodynamic na seat post. Ayan, mas bata-bata ito ng konti. Yan yung seat post na decaf yung ginamit dito. Yung kabila is machine 11 yun. Head tube tapered. Yung ICM na to sa kanyang down tube lahat. And ito is a UCI approved. Tingin ko ito yung malaking lamang nito eh. Ito yung UCI approved na aero type. Dalawang ICM sa kanyang left side. Ito yung disc brake caliper sa likod, FD and RD. Lagayan ng ulam nito isa lang, and yung size ito is a 47. Makinis na rin to dito, makinis na rin. Para sila makinis mga alien, para silang tapered. Ayan, mas mataba nga lang talaga yung frame nito ni Java Silhouette 3. Yung down tube parang para sila lang size eh, ng tsura. Pero dito mas pataba yung top tube dito. Yun is a 51 yung kanyang top tube. Ito naman is a 50. Ayan, mga ganito yung tsura, 50 to eh. 47 tapos 50 yung top tube. FD naman na ginamit dito is a Sora. FD, so din yung kanyang RD. And yung kanyang crankset dito is a 50, 34, and 170mm, and Halotech siya mga alien. ICM nito, dumaan sa ilalim. Kita dito. Dito naman, FD nito is a Sora din. Ayan, si Sora FD, si Sora RD. And ito naman is naka Pro Wheel ounce 50, 34, 110 yung BCD nito. Ayan mga alien. So mas lamang, wala pa na lamang sa crankset nila. Decaf versus Pro Wheel ounce. Sa sprocket naman nila, ito is naka 9 speed din to. Ginamit dito Sunshine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 speed, 11, 28 teeth yung ginamit dito. Dito naman kay Java 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 speed, 11, 28 teeth. So parehas na Sunshine yung ginamit dito. So yung ginamit sa kanilang sprocket is parehas lang. Ayan, parehas na Sunshine, parehas na 11, 28 teeth. Yung hubs naman ito sa alloy na and silver bearing. Mas mataba yung hubs ito. Wheelset naman ito is a double wall alloy rim, decaf yung ginamit. 24 yung kanyang spokes. Yung gulong na ginamit sa kanya is a CST ZAR 700 by 25C yung ginamit dito. And ito is naka disc brake siya, quick release, and nandito naman yung kanyang mechanical na brake caliper. Dito naman wheelset naman ito ni Kes4 Ultimate Aero. Ito is a 24 spokes din, naka-presta valve, pareho sila naka-presta valve, and 24 spokes double wall alloy ring, machine 11 yung ginamit sa kanya. Yung gulong naman ito, detonator, Maxxis detonator 700 by 25C. So parehas lang 700 by 25C. Ang kaiba lang ito is naka rim brake. Ito naman is naka disc brake, si Java Silhouette 3. Ayan, rim brake versus disc brake sila. Yung ginamit dito, CST ZAR. Ayan, wala lang siyang nakalagay. Pero ayon sa description nito, is CST ZAR yung ginamit dito.
Dito naman yung upuan nito is machine 11 yung ginamit, si Crespon. Dito naman decaf yung ginamit upuan dito kay Java Siluro 3. Yung port naman nila is pareho silang carbon. Ayan, carbon T800 yung ginamit dito. Ito yung naka disc brake. Ito yung kay Java Siluro 3. Ay malamang sa malamang tapered na rin to. Dito naman kay Ultimate Aero, sa carbon din to, T800. Ayan, Crespon Ultimate Aero. Stem na Ultimate Aero is machine 11 yung ginamit, 80mm, naka negative 7 yan. Yung headset, Silverio na rin, clamping sa 31.8 yung kanyang stem. 420mm tubular sa dito yung kanyang drop bar. And dito naman, yung drop nito is 120 and yung reach na is 70, mga 75, ganun. And ito yung STA niya is Sora. Dito naman kay Java Siluro 3, ito is ayan, 31.8 ang clamping, nasa 90mm naman to. And malamang sa malamang Silverio na rin yung kanyang headset. Yan, aero type naman. Meron Palmer's itong kay Java Siluro 3, 420mm. And yung drop naman ito, parang parehas sila, parang 75 and 120 yung drop nila. And syempre yung brake ito is decaf naman yung kabila nito. Ayan, so decaf versus Shimano Sora mga alien. So ngayon, alamin natin yung timbang itong dalawa. Malamang sa malamang mas mabigat to kaysa dito, kasi ito is naka disc brake, ito is naka rim brake. So tara, timbangan natin yung dalawa mga alien. Okay, timbangan natin si Crespon Ultimate Aero muna. 3, 2, 1. Ito yung naka rim brake. Ito yung timbang ni Crespon Ultimate Aero. 11.23 yung una, pangalawang timbang. Isa pa para sigurado tayo. 3, 2, 1. Okay. 10.16. 10.10. Ayan. So around 10 kg. 10.10. Yung actual weight ni Crespon Ultimate Aero. So yung unang binilag ko to nasa ganun din. Nasa 10.50 to 10.60. So tama lang. Dito naman tayo kay Java Siluro 3, 3, 2, 1. Ito yung naka disc brake, mas mabigat to syempre. Paano compare din natin yung kanila mga 11.24. So yan, yung unang timbang 11.24, isa pa. Malaki talaga lamang na naka disc brake. Ayan. 11.60, so almost 1 kg yung lamang nito, ng timbang ni Java Siluro 3. So 11.16 versus 11.10. Nasa 10 kg ito, ito nasa 11 kg. Okay, quick recap tayo mga alien. So ngayon nakuha na natin timbang nila. Ito is mas magaan syempre. Mas magaan to ng 1 kilo. Ito is nasa 10 kg. Ito naman is nasa 11.16. So ito is parehas silang naka Halotech 5034 and Halotech 170mm. Parehas lang dito. Ang ginamit dito kaya no is Pro Wheel Ons kay Crespon. Dito naman kay Java Siluro 3, ito is naka decaf. And pareho sila lang sprocket na ginamit. Sunshine 1128 tick. So parehas na parehas sila dyan. Yung FD and RD parehas lang. FD and RD parehas. And yung kanilang hubs, ito is formula. And dito naman kay Java Siluro 3, wala siyang tatak, wala siyang burn. Mas mataba to. Siguro ito yung dagdag bigat dito eh. Tingnan nyo naman yung hubs ito. Taka wala tong tulog yung hubs niya. Ayan. Wala siyang ingay. Pantaka sa asawa to. Ayan. Dito wala din tong ano yun. Ayan. So hindi na naka-ayos pero wala din tong sound yung ano na to. Ito is naka disc brake to. Sa wheelset naman parehas silang naka 24 yung ganyan lang spokes. Parehas silang naka Presta valve. Yung gulong 700 by 25C parehas lang. Eh mas malapad lang yung ano na to. Ito yung decaf nito. Yung wheelset ito mas malapad. Mas mahaba kaysa dito. Ayan. So yan. And yung disc brake syempre. Ito is naka disc brake. May dagdag bigat din yan syempre. Yung ICM nila syempre nasa kanilang mga down tube. Ito is meron siya sa kanyang top tube dahil meron siyang rim brake. Ito naman yung upuan nila. Yung aerodynamic na upuan nila is parehas lang itsura pero pili ko mas mataba ito ng konti kaysa dito kay Ultimate Aero. Ayan. Yung upuan, machine 11. Ito is decaf. Ang nagustuhan ko lang dito kayo talaga ito eh. Meron siyang Palmer's dito. Ayan. Kay Java Siluro 3. Ayan. Ito naman, naka-decaf to. Ito naman tubular. Ayan, kay Ultimate Aero. So magkano nga ba ito mga alien? Yung presyo nila is may diferensya. 2,000 lang ang kaiba nila. Ito si Ultimate Aero. Ang presyo kay Budget Bikes Cavite is 26,500 pesos. Ayan. Dito naman kay Java Siluro 3, lamang to ng 28,000. Ayan. 300 pesos. So nasa 1,000 or almost 2K yung lamang nito. Ayan mga alien. So mas mahal na konti si Java Siluro 3
kaysa dito kay Ultimate Aero. Si Ultimate Aero lamang sa timbang, mas magaan siya. Pero pagdating naman sa mga ano, ito is a UCI approved. Ito is naka UCI. Ito yung malaking lamang ni Java Siluro 3. Ito hindi siya Aero type pero hindi siya UCI approved. So yung UCI approved, yan yung ginagamit sa mga competition. Yung Grand Tours na binilag ko, content ko, yung Tour de France, Giro d'Italia, and La Vuelta. Kung hindi nyo pa napapanood yun mga alien, panood sa channel ko and sa Facebook page ko. So be it. Ayan mga alien. So ayun, lamang to ng 2,000 and UCI approved. So para sa akin, mas gusto ko sa akin disc brake. No, kasi para sa akin mas safe yung disc brake, pero nasa gumagamit din eh. Halos parehas lang sila ng specs eh. Tsaka pareho sila ng frame na Aero type. Ito lang talaga naka SDI. Ayan. May mga nababasa ako na yung decaf daw eh, hindi daw masyadong makapit. Hindi ko lang alam ha, pero yun ang nababasa ko. May ko kami sa na ganun eh. So mas gusto nila yung naka Shimano. Ayan. So depende rin siguro sa bike tsaka sa gumagamit yun. Tsaka sa setup no. So yun mga alien. Kung kayo pipiliin, sige pipiliin nyo. Si K-Sport Ultimate Aero ba? O si Java Siluro 3. 26,500 versus 28,300 pesos. So nakakatuwa to. K-Sport, saka Ultimate Aero to. Yung dito flat eh oh. Yan may space. Dito. Kaya stay dito wala. So yun mga alien, comment down below. Java Siluro 3 ba o K-Sport Ultimate Aero? Comment down below. Okay mga alien, yan na yung vlog natin dito sa dalawa. Sa comparison natin kay K-Sport Ultimate Aero na matagal na wala versus dito kay Java Siluro 3 na matagal na nag-stay. Parang umuhugot yun ha. So lamang sila lang almost sa 2K no? So kung kayo, sino pipiliin nyo mga alien? Si K-Sport Ultimate Aero ba o si Java Siluro 3? Gusto kong malaman mga alien ang sentimento nyo. Please comment down below. Kasi ako kasi pipiliin ko si ano, siyempre, si K-Sport. Mas magaan siya eh. Although parehas lang speed. Ewan ko, parang third pa din ako kung ito o ito eh. Ito kasi UCI approved, ito hindi. So kaya mga alien, tulungan nyo ako mag-decide. Hindi ako mapag-decide dito. Nahirapan ako, mas paano yung beta ko eh. Yung hapon, it's katapusan. So paano nyo yung review ko doon, hindi pa naman post. Review ni beta hapon kinsel katapusan. So pili kayo. In your own opinion, kung meron ko yung pera na 30k or 28k, 26k, sino pipiliin sa dalawa mga alien? So comment down below. So yun lang, maraming salamat mga alien. Kung gusto mo na mga ganito content, mag-mahihiya, mag-follow and mag-subscribe. So yun lang, maraming salamat. So be it, I love you. Signing up. Woo!